Ay buntag nyo tanan. Magandang umaga sa lahat. Ito na naman tayo mga Bitcoiners. Mag-uusap na naman tayo. Ang pag-usapan natin ngayon tungkol Bitcoin volatility. Anong ibig sabihin ng Bitcoin volatility? Kung hindi pa kayo nakabili ng Bitcoin or nakabili na kayo, nakita na experience na niyo yun. Ang ibig sabihin nun, kung titingnan nyo yung chart ng Bitcoin, tataas, parang ganun taas, tapos babagsak ng malaki, tataas na naman ng malaki, babagsak naman ng malaki. So, sa takbo ng Bitcoin, kung minsan tataas ng mga 20%, 30%, kung minsan aabot pa nga ng 50, 60, 70%, tapos babagsak na naman ng ganun, na grabe, na talagang volatile ang takbo ng Bitcoin. So, ang payo ko sa inyo, kung natatakot kayo sa mga ganung klaseng investment, either wag na kayo bumili ng Bitcoin or any crypto. Kasi lahat ng mga crypto ganun eh. Lalo na ang yung mga maliliit na crypto. Pero ang Bitcoin, ganun rin ang takbo ng Bitcoin. So, or, huwag kayo tumingin ng chart. Kalimutan lang ninyo. Basta bumili lang kayo, tapos tulugan lang ninyo. Ibig sabihin, huwag na kayo tumingin kasi titingin nyo, matatakot lang kayo. Ganun rin nangyari sa akin. Kaya yung baguhan pa ako sa Bitcoin, nakikita ko bumabagsak na malaki, binibenta ko na agad kasi natatakot ako, merong fear. Or kung tumaas ng husto, nakikita ko na meron ng profit ng 100%. Binibenta ko na agad. Kasi sabi ko, sayang naman ito, malaki na ng tubo. Baka bumagsak, mawawala. Yan ang tinatawag nilang greed. So, yan ang mga emotion na lalabas kung nag-invest ka or nagtitrade ka. So, ang payo ko sa iyo is either kung natatakot kayo, huwag kayo tumingin ng chart. Huwag nyo tingnan yung presyo. Kung magkano na ba ang presyo ng Bitcoin ngayon? Uy, bumagsak ng husto. So kung bumagsak ng husto, sabi, lugi na ako. Laki ng lugi ko. Lalo na kung bumagsak ng 80%, 100%. So kung wari, binili mo ng, kung wari lang ito 50,000. Tapos ang presyo naging 30,000 na lang. Ang reaction mo, naku, naubos yung 20,000 ko. Bakit pa ako sumali ng Bitcoin? Lugi naman tayo nito. Nakakatakot, baka scam lang ito. So, wag na lang kayo mag-invest kung ganun. But ako sa inyo, ang gagawin niyo, kalimutan lang niyo, huwag kayo tumingin ng chart, huwag kayo tumingin sa presyo. Basta nandun lang 'yun, kalimutan lang ninyo. Tapos hintayin ninyo, tataasin 'yan. Ang takbo ng Bitcoin pataas. Parang ganun. Kung lalagay mo ng straight line, pag ganun. Ang problema lang sa linya na yun, ang takbo ng Bitcoin ganun. Magko-curve, may taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Pero ganun ang takbo. Kagaya ng makikita mo yung nasa Pilipinas tayo, may liyo pumunta ng dagat eh. Nakikita mo yung takbo ng dagat sa beach, kung lagi kami nasa beach makikita mo kung yung mga waves, pasok yung waves, babagsak, pasok yung waves, babagsak, pasok yung waves, high tide, low tide, high tide, low tide. Pero ang takbo ng Bitcoin parang nasa Pacific Ocean ka. Kung makikita mo yung Pacific Ocean, mataas yung wave, kaya nga mga surfers nandun. So kung nasa Cebu ka, kagaya ko, ang wave, normal lang. Yung hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. Ganun lang. Pero kung nandun ka sa Pacific Ocean, nakikita mo ang taas ng mga waves. Ang bagsak rin, ang taas rin. So, kaya nga mga karamihan ng surfer doon pupunta Pumunta ng Siargao, pumunta ng La Union, nandun lahat ng mga surfer kasi mataas ang wave doon. Ganun din ang Bitcoin. Mataas ang wave. Mataas, tumaas, mabagsak din. Taas. So, kailangan magaling ka na surfer kung gusto mo mag-stay doon. Otherwise, tinatawag nila sa surfing wipeout. Ibig sabihin, bagsak ka. So, ganun ang Bitcoin. Kung
gusto mo ng regular ng wave, bumili ka lang ng mga stocks, yung mga, ganun lang. Bili ka ng Coca-Cola, yung mga ganun, kasi maliit lang, yung pagsakan nila, maliit lang, pagbagsak nila, konti lang, hindi ka matatakot. Parang normal lang yun. So, normal lang yun. So, hindi ka matatakot. Bakit ganun? Kasi ang sa Bitcoin, maraming mga buyers, maraming ring sellers. So, tapos, marami pang tinatawag na market manipulators. Yung tinatawag nila na whales, ibig sabihin ng mga whales sa Bitcoin, yung mga malalaking bumibili. Ang ginagawa nila is binibenta nila bigla ang Bitcoin para makabili sila ng mas mababang presyo. Minamanipulate nila yung market. Kukuhanin nila yung profit nila, tapos hintayin nila bumagsak. Pagbagsak, bibili sila ng mura. Ganun ang nangyayari. Tayo mga retail, ibig sabihin ng retail, yung maliliit na tao lang, yung isa-isa lang, hindi natin kaya mag-manipulate kasi yung pera natin, hindi mo mabagsak yung presyo, hindi mo kayang pataasin ang presyo kung tayo-tayo lang. Unless, marami kayo na nag-uusapan, ibig sabihin milyon-milyon, na sabayin nyo, ibenta nyo bigla para pagbagsak, bibili kayo ng mas mura. Yung mga whales na manipulate nila yung market. So, wala tayong magagawa nun kasi nabila nila, kumuha lang sila ng profit, tapos pagbagsak, bibili uli sila. Pagbili nila, mas mura na presyo. Hanggang ngayon, nangyayari pa yun. So, kung bibili ka ng Bitcoin ngayon, makikita mo na biglang babagsak ng 20%. Tapos sabi, ano nangyayari? Actually, normal lang yan para sa Bitcoin. At saka sa mga crypto, normal lang yan. Lalo na yung mga crypto, kagaya ng Dogecoin, kagaya ng Shiba Inu, yung mga meme coins. Normal lang yan. Mas grabe pa nga sa kanila kasi talagang bagsak ng bagsak. Ewan ko kung naalala nyo yung Dogecoins last year or 2 years ago na everybody was getting into it. Na bili ng Doge. Tapos kumita sila, binenta agad. Tapos bumagsak yung Doge. Naging 10% na lang galing sa original presyo niya. Can you imagine ang Doge? Almost umabot ng $1. Tapos ngayon bumagsak ng na lang, 5 or wala pang 0.05 cents. Ganun na lang ang bagsak. Grabe. Ganun din ang Bitcoin. So, the only thing malalaman natin sa Bitcoin na hindi tayo matatakot is in the long run, tataas. In the long run, meron siyang cycle Yung umiikot yung cycle, yung magiging bull market na tumaas yung presyo, may bagsak na naman. Nakikita natin yung cycle na 4-year cycle yan. Yan ang nangyayari sa halving. So, during sa halving, after the halving, bull market yan. Taas ng taas ang Bitcoin. Abot ng mga at least over a year. Kung gagayahin natin yung history ng Bitcoin. Pang-apat na ito na halving. So, iikot, tataas, babagsak, na sobrang bagsak, tataas. Pero every time tataas yan, tinatawag nila all-time high. Makikita mo yan, ATH, all-time high. Ibig sabihin, nalampasin niya yung pinakamataas niya na presyo. Nangyari na sa Bitcoin ngayon. Yung pinakamataas na presyo was 72 yata, 72,000 ang Bitcoin. Galing sa noong cycle pa yun Ngayon, tatalunin niya yan. Aabot tayo ng 73, 74. So, all-time high na yan. So, ganyan ang cycle ng Bitcoin. Dalampasin niya yung all-time high niya. Tapos, hindi lang lalampasin. Aabot pa ng mataas na mataas. Ang prediction na aabot ng 150,000 by the end of this year. 150,000 by the end of 2024. Yan ang prediction ng karamihan na eksperto na nakita ko. Tapos, end of next year pa, 2025, ang prediction nila aabot ang 200,000 plus ang Bitcoin. So, mahaba pa yung bull market. Matagal. Kasi remember, 4-year cycle yun. 2 taon na magandang takbo, 2024 and 2025. 2 taon na bagsak, which is 26 and 27. So, remember that, 24-25, magiging bull market yan. 26-27, bagsak.
So, kung aabot kayo nun ng bagsak, huwag kayo matakot kasi ang pagka 28, akyat na naman yan. Tapos pag akyat niya, tatalunin pa niya yung pinakahuli niyang price na pinakamataas. Ganyan ang takbo ng Bitcoin. Remember, Bitcoin started in 2008. Nag-umpisa sila ng, they launched in 2009. Zero ang Bitcoin. Negative, nabibili nila, wala pang 1 cents, 0.0 something pa. Can you imagine after how many years na yan? 16 years? Umabot na ng ngayon, anong price ng Bitcoin? Bumagsak na yung araw na yun. Ito eh. Umabot ng 68,000. From 0 to 68, saan ka makakita ng ganun na tumaas ang presyo? Hindi mo makikita sa stocks yan. Hindi mo makikita sa mga iba-ibang klaseng pagbibili niyan. 68,000 from 0 in 15 years? Ang laki. Only in Bitcoin. Makikita mo yan. So, ang sabi ko sa inyo, ang prediction nila, aabot pa yan ng 150 this year, 200,000 next year plus. So, kung konting bagsak lang, yung aabot ng 70 bukas, tapos the next day, babagsak ng 60. Huwag ka matakot nun, baliwala yun. Actually, maganda pa ngayon para sa atin kung nag-DCA ka, kung dollar cost averaging ka. Kasi nabibili mo ng mura. So, gawin yun ang mo, you have to think, baliktarin mo yung pag-iisip mo. From now on, kung makita mo bumagsak, may opportunity ka bumili ng mas mura na Bitcoin. Yun ang isipin mo. Kasi mahal ng Bitcoin eh. So, kung mabibili mo ng 60, 50, 40, 30, gawin mo. Karamihan pa nga, bili ng ang dami-dami basta bumagsak na ganun kabagsak. So, use it. Tingnan mo yung baso. Sinabi nila, you can either look at yung tubig kalahati lang. It could be, sabihin mo na half full yung baso or half empty. Ibig sabihin ng half full, positive ang tinitingin mo. Ibig sabihin, ang sarap nito, bagsak kasi makakabili ko. Ganyan ang mga whales, yung mga malalaki. Nakikita nila bumabagsak, bili sila ng marami, tapos biglang tataas na naman. Tayo mga retail, actually, tawag nila sa mga retail, dumb money. Ibig sabihin, dumb. Hindi natin alam ang ginagawa natin. Kung nakikita natin bumagsak, natatakot tayo, binibenta natin. Kasi ayaw natin, kasi may fear. Yung mga smart money, ang tawag yun, yung mga whales na yun, mga smart money, yun yung mga malalaking institution, yung mga talagang pinag-aralan ng Bitcoin na, yung mga malalaking company na bumibili. Ang ginagawa nila, pagbagsak, bumibili sila. Grabe para tayong linuloko. Yan ang tinatawag na market manipulation. So, magiging smart money rin tayo. Ang gagawin natin, kung bumagsak yung Bitcoin, doon tayo bibili ng marami. Kung tumaas, bibili pa rin ako. Pero hindi masyadong malaki. Ang ginagawa ko, nag-dollar cost average ako. Kung pataas, ang binibili ko $5 lang. Pero kung bumagsak, bibili ko $10. Ganun ang ginagawa ko. So, kung bumagsak, bibili ako ng mas marami. Kung tumaas, bibili pa rin ako, pero hindi kasing laki. Kasabot mo ato? So, inana lang ang Bitcoin. Ay mo gadlock. Musaka rin lagi na. Huwag kayong matakot. Tataas rin yan. In the long run, matatalo niya yung all-time high niya, yung ATH. Makikita niya, ATH, ibig sabihin all-time high. Tataas na tataas yung Bitcoin. Ganyan lang masasabi ko ngayon. Hopefully makakatulong ito sa inyo. Daghang kayong salamat. Maraming salamat. Bukas meron naman tayo ibang leksyon pag-uusapan. Thank you very much.